Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jera de Luterte. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 120 gramong shabu na kumpiska sa Lemery, Iloilo. Pagdiriwang ng Bonifacio Day, matugumpay na isinagawa sa monumento. At pagsasanay para sa matatag na peacekeeping action teams, isinagawa ng PNP Isabela. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na ginanap ang pagdiriwang ng ika-162 taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento, Caloocan City. Personal na dumalo sa pagunita ng si Philippine National Police Deputy Chief for Operation Police Lieutenant General Edgar Alan Ocobo bilang pagpapakita ng suporta ng PNP sa pagbibigay pugay sa ama ng himagsikan. Patrolwoman Grazel Ann Esperanza sa report. Pinangunahan ni Senator Loren B. Ligarda ang paggunita sa 162nd birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio noong Nobyembre 30 taong kasalukuyat, bandang alas 8 ng umaga, sa Bonifacio National Monument, Caloocan City. Dumalo rin sa seremonya sina Police Lieutenant General Edgar Alan Ocobo, the Deputy Chief for Operation, Police Brigadier General Jerry V. Potasio, District Director, Northern Police District, mga kinatawan mula sa National Historical Commission of the Philippines, AFP, Congressman Oscar G. Malapitan, Mayor Dale Gonzalo Malapitan at kaanak ng ating bayaning si Andres Bonifacio. Ang programa ay may temang isang bayan, isang laban, katapatan at katarungan kontra katiwalian. Layunin ng pagdiriwang na manawagan sa bawat Pilipino na magkaisa lalo sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Si Andres Bonifacio, ang kinilalang supremo, ay isa sa mga pangunahing bayani ng Pilipinas. Siya ang nagtatag at naging pinuno ng kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK noong 1892, isang kilusang lihim na naghangad wakasan ang kolonyalismong Kastila at palayain ng bayan. Kabilang sa mga naging mahalagang bahagi ng programa ang sabayang pag-awit ng lupang hinirang. Sinundan ng wreath laying o pag-aalay ng bulaklak sa monumento at ang gun salute bilang pagpupugay.
Nakadeploy rin ang mga kapulisan sa iba't ibang bahagi ng monumento, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang seguridad, kaayusan at maayos na daloy ng trapiko habang isinasagawa ang buong aktibidad. Nagtapos ang aktibidad ng maayos at walang naitalang anumang kaguluhan. Mula rito sa monumento, ako po inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glycerin Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Napanatiling mapayapa ng Philippine National Police ang isinagawang Trillion Peso March rally sa EDSA Shrine at People Power Monument kahapon. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Kasabay ng Bonifacio Day, naging matagumpay ang isinagawang seguridad ng ating mga kapulisan sa isinagawang Trillion Peso March na idinaos sa People Power Monument, partikular na sa White Plains Avenue, Quezon City, ng ating mga kababayan na dinaluhan ng iba't ibang organisadong grupo at mga kilalang mga personalidad, kung saan ito ay naglalayong labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Nagtipon-tipon ang mga rallyista mula sa EDSA Shrine at nagmarcha papuntang People Power Monument upang humingi ng pananagutan at transparency sa mga aksyon ng gobyerno, lalo na kaugnay sa mga proyektong pampubliko na kinukwestiyon dahil sa umano'y korupsyon. Kaya naman ang kapulisan ay umaga pa lang ay nakadeploy na sa People Power Monument at EDSA Shrine upang masiguro ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin ng ating mga kababayan at mapanatili ang seguridad sa nasabing lugar ng pinagdausan. Samantala, matapos ang isinigawang rally, umaksyon naman agad ang ating mga kapulisan at tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa EDSA Shrine at People Power Monument. Ang kanilang sama-samang pagkilos ay patunay ng dedikasyon na serbisyo at suporta sa komunidad, lalo na sa mga okasyong nangangailangan ng mabilis at organisadong pagtugon. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagbibigay seguridad ng ating kapulisan sa nasabing aktibidad. Hangad ng kapulisan ang kaligtasan ng bawat mamamayan mula dito sa People Power Monument. Ako po inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Isinagawa ng Isabela PNP ang pagsasanay para sa mas pinatatag na Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATS bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at kaayusan sa mga komunidad sa lalawigan. Magbabalita dyan si Police Corporal Roldan Guial. Mabilis na matugunan ang mga usapin hinggil sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa barangay, matagumpay na nisagawa ng Quezon Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Clarence Labasan, hepe ng pulisya, ang isang araw na pagsasanay para sa 2025 Barangay Peacekeeping Action Teams Enhancement Program noong ika-27 ng Nobyembre nitong taon sa Community Center, Barangay Samonte, Quezon, Isabela. Katuwang sa nasabing aktibidad ang Department of Interior and Local Government sa pangunguna ni Ginoong Ferdinand Miguel. Ang pagsasanay ay nilahukan ng humigit kumulang 150 mga Barangay Peacekeeping Action Teams at force multipliers mula sa 15 barangay ng nasabing munisipalidad. Layunin ng pagsasanay na bigyan ng mahalagang kasanayan at kaalaman ang mga BPATS kaugnay sa kanilang tungkulin sa lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang pamamaraan ng pag-aresto at tamang paggamit ng posas na tinalakay ng kapulisan ng Quezon, Isabela, pagtugon sa mga emerhensiyang may kinalaman sa sunog na ibinahagi ng Bureau of Fire and Protection at pagbibigay ng basic life support na tinalakay ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa pamamagitan ng mga ito, mas magiging epektibong katuwang ang bawat membro ng BPATS sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa kanilang komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Guial, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Guial. Nakumpiska ng mga operatiba ng Lemery Municipal Police Station ang humigit kumulang 120 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa bayan ng Lemery, Iloilo. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Lynette Sablon.
Mahigit 120 gramo ng hinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Iloilo Police Provincial Office matapos sa matagumpay na bypass operation sa Barangay Velasco, Lemery, Iloilo. Ito lamang 29 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alice Puloy, binata at residente ng Lemery, Iloilo. Na-recover mula sa pagmamayari at kontrol ni Alice Puloy ang 8 maliit na heat seal transparent sachet na naglalaman ng puting kristal na substansyang hinihinalang shabu, bypass at budol money, isang itim na Badger single motorcycle, at isang itim na coin purse. Ang operasyon na pinangunahan ng Lemery Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, IPPO Provincial Intelligence Unit at IPPO Provincial Drug Enforcement Team 3. Kasalukuyan nasa kusdiyan ng pulisya ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang nananawagan ang PNP sa publiko na magkipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masugpo ang iligal na droga at napanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Ninette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Naka-full alert ang Cebu Police Provincial Office para sa ligtas at maayos na isasagawang trillion peso march sa lalawigan ng Cebu. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Naka-full alert ang buong puwersa ng Cebu Police Provincial Office ngayong Nobyembre 30 ng taong kasalukuyan bilang bahagi ng masusing paghahanda para sa isinasagawang Trillion March 2.0 rally. Personal na pinangunahan ni Police Colonel Abubakar Udang Mangilan Jr., Provincial Director ang serye ng inspeksyon sa Cordoba Municipal Police Station, Minglanilla Municipal Police Station at Talisay City Police Station upang tiyaking handa at alerto ang mga tauhang ide-deploy sa aktibidad. Ipinakita ng mga station commanders ang kanilang mga security plan, crowd control measures at iba pang hakbang para matiyak na magiging mapayapa, maayos at organisado ang buong pagtitipon. Binigyan diin ng Cebu Police Provincial Office na mananatili silang nakatutok sa pagpapanatili ng public safety at sa pagbibigay ng disiplinado at profesional na police presence sa kabuuan ng rally. Tiniyak rin ng pamunuan na handa silang tumugon agad sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Bilang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya, nagtipon din ang mga pulis ng Cebu PPO sa Basilica Minor del Santo Niño upang dumalo sa misa at mag-alay ng panalangin para sa ligtas at mapayapang pagdaraos ng Trillion March 2.0. Sa pinatibay na seguridad, mataas na antas ng kahandaan at pagkakaisang may pananalig, nananatiling determinado ang Cebu PPO na tiyaking magiging kalma, ligtas at magalang ang pagdiriwang ng Trillion March 2.0 para sa lahat ng dumalo. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Nakiisa ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa pagdiriwang ng ika-162 taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio bilang pagpupugay sa ama ng himagsikan at sa kanyang naiambag sa kalayaan ng bansa. Ang detalye ng report mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Nakiisa ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Jomar Q. Labiano, Provincial Director sa pagdiriwang ng ika-162 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikang Pilipino na siyang nagtatag ng katipunan. Nagsagawa sila ng iba't ibang makabuluhang aktibidad sa Aurora Park, Lawag City kabilang ang masiglang Zumba session, libreng gupit at live band performance na nagpasaya sa mga dumalo. Pinalawig din ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang coastal clean-up drive sa Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte, katuwang ang Philippine Coast Guard, mga Force Multiplier, Peacekeeper Riders of Ilocos Norte at mga empleyado ng Suba Sand Dunes 4x4. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang gawaing ito, muling pinagtibay ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang kanilang pangako sa patuloy na pagsiserbisyo ng tapat at may malasakit sa mamamayan. Katulad ng ipinamalas ni Andres Bonifacio, patuloy na isinusulong ng INPPO ang diwa ng malasakit at kabayanihan, mga halagang nagsisilbing gabay sa kanilang paglilingkod para sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region,
Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Nagsagawa ng outreach program ang Police Regional Office 8 sa bayan ng Palo, Leyte bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng PNP sa serbisyong pangkomunidad. Ang report mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Matagumpay na naisakatuparan ang outreach program activity ng Police Regional Office 8 sa mga mag-aaral ng Kauswagan Elementary School at sa 3 magkakapatid na may espesyal na pangangailangan na benepisyo ng naturang aktibidad sa pamamagitan ng programa na Jacob's Care to Serve and Share sa Palo, Leyte. Ang naturang aktibidad ay pinangasiwaan ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director sa pamumuno ni Police Colonel Jennifer R. Sompo, Community Affairs and Development Division o ARCAD, sa pakikipagtulungan ng Pro-8 Press Corps na pinangungunahan ng kanilang presidente. Sa programang Jacob's Care to Serve and Share, ipinagkaloob sa mga 107 mag-aaral ang mga school supplies at snacks sa Kauswagan Elementary School. Sa pagpapatuloy ng programa, layunin nitong matulungan ang iba pang nangangailangan, kaya't bumisita din ang Pro-8 sa isang pamilya na binubuo ng 3 magkakapatid na may mga kapansanan. Sila'y nabigyan ng groceries, toiletries at diapers para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy na pagtitibayin ng Police Regional Office 8 ang pwersa ng kanilang kapulisan sa paglilingkod at paghatid ng taus-pusong tulong sa mga komunidad para sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 24 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Jera de Luterte. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at iba pa. Ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.